lang po Sir Ma'am Noif na naririnig ba tayo bago tayo magpatuloy. Good evening Ma'am Geraldine Lumbayan, good evening Sir Romel Basera, Lislin Evangelista Lini Siranya Taurus, good evening po sa inyo. At sa lahat ng nanonood ngayon, please do confirm lang po. Pa-comment lang naman po. So we have 81 viewers na nandito. Yes, good evening Maylene. Good evening GM Salino. Pa-comment po na am I loud and clear po ba? Wala pa kasi ako nakitang confirmation sa inyo. Alright, so okay naman. Thank you, Sir GM. Alright, so good evening po. Simulan na siguro natin, no? Para maaga tayong matapos kasi meron tayong tatlong tatlong part ng review natin ngayon. Okay? So yes, good evening po. Yes, good evening. So nandito na, nandito na naman kayo. 6:30 pa yung start natin, pero simulan natin ng maaga. Okay? So before we proceed to the class, syempre, hingin muna natin ang patnubay ng ating Panginoon. So sa kapatid natin na Katoliko, Sign of the Cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama naming makapangyarihan, para simulan ang unang araw sa 25 days. Sana po, Ama, gabayan mo kami sa loob ng mga araw na ito. Naway sana maintindihan namin at maisapuso lahat ng araw na aming gusto na po aming magpasok, maging isang pulis. Ito ay hindi lamang para ito sa aming mga mahal sa buhay. Napakahirap ng buhay, Diyos. Sa puntong ito, kapag sa po ang napagkong Francis. At nakapasok sa trabaho na aking naminas. Marami pong tao walang tiwala sa akin. Pinagtatawanan ako sa aking desisyon. Pero ito ay hindi nakasira. Magkos ito ay nagiging motibasyon para pagsikapan pa mapagtagumpayan ng buhay. Lahat po ng itong, Ama, ay aming hinihingi sa ngalan ng Diyos na marapagitan. Sa ngalan ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pang ay di maghihiling. Luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panahon na ng pagbabago, dahil mo ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, kapaunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin.
pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago ay natin ay gawing maaliwalas. Dami na magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. At sa ngalan ng Class Tanglaw Review and Tutorial Center, ako po pala si Jerome Abao. Ako po yung magiging lecturer nyo sa gabi na ito. And ako din yung makasama ninyo sa loob ng 25 days intensive online review kasama ng mga lecturers natin. Ako po yung magiging admin ng group. Welcome po sa mga bagong pasok pa lang sa group natin. Sir Patrick Flores, good evening. Ma'am Rivi, Sir RJ King, good evening po sa inyo. Day 1 na, ito na po yung simula ng 25 days review natin and hopefully maging success ito. No, sana sa pagkakataong ito makuha natin yung 100% passing rate. All right, so good evening. We have 205 viewers na nandito. So before we proceed, meron ba ditong hindi pa nakapasok sa GC natin bago tayo magpatuloy? So good evening po. Taga saan ba kayo? Saang lugar ba kayo? Saan lugar sa Pilipinas? Kumusta po kayo dyan? Maulan ba or mainit? Mainit ba? Gabi na pala. Yes, good evening. Good evening, Sir Miguel. Sa Kiba, good evening po. Meron ba dito nakailang take na Napolcom? Wag po kayong mahiya. Meron ba dito nakapag third take na? Fourth take? Yes, good evening, Fred. From Marawi. Good evening po, Abu. Karadawi, good evening po. Yes, good evening, Boogeyman. Yes, recorded po pala ito ha. This is live. And after this, I'll give you the recorded sessions. Yes, good evening. Taga Surigao, si Sir Jasper J. Bisaya, si Sir. Okay, good evening. Sige. This is the Napolcom Entrance Examination Ultimate Guide. So, ito po yung pinaka-introduction natin. So, we have 3 parts sa magiging review natin for tonight. First is the introduction. Second is meron tayong mga sample questions sa social awareness and value judgment. Tapos, meron tayong pre-test na ibibigay ko po sa inyo. Alright? Sige, meron pala dito naka-third take na. Sige sir, last take nyo na to. From Bicol, Ma'am Rose Alayrilola. Maraming sir sa Bicol. Yung lecture natin si Ma'am Clyde is from Bicol din. And mostly sa mga nagiging top is from Bicol. Hopefully din si Ma'am Rose. From Bohol, Sir Marga. Yes, good evening, no? So, mostly marami tayo dito sa Visayas and Mindanao, pero meron din naman tayong taga Laguna. Yes, good evening po. Napakasaya lang na malayo na pala yung naabot natin. Alright, sige. Class Tanglaw Review and Tutorial Center, hayaan nyo pong ipakilala ko ano ba yung Class Tanglaw Review. So we've started po sa by year 2022 and
3 years from now, meron na tayong 9 top-notchers. Wala pang resulta or wala pang top-notchers yung last November 24 na Polcom exams. Hindi natin alam, for the first time, hindi sila nagbigay ng top-notchers. Pero hopefully, kung maglabas din sila, hopefully, meron tayong naisama doon. Kasi November is the first time na ginawa natin or mas pinataas natin kumbaga yung ating review standards, review days. Kasi dati yung Napolcom review natin is tag 12 days lang, 15 days. Pero starting November 24, naging 30 days. Ang ngayon 25 days. Para bagang natin, na-concise natin ngayon. Inalis na natin yung mga unnecessary topic na hindi naman talaga kailangan sa exam. So parang direct na tayo. Si John Wick first take sa cream board, dabagsak, tapos pwede na bagsak din. Okay, sige sir. Trust the process lang. Wag lang talaga tayong panghinaan kung hindi pa ibinigay sa atin. Malamang may rason naman para doon, no? Wag hangga't qualified po, file lang ng file. Good evening, Sir Jerome. Okay, yeah, yes, Jerome, good evening din. Sub-Saharan Mindanao, meron tayong taga dito. Meron ba dito taga Southern Europe, the Visayas, the Lost Island, and then Sub-Saharan Mindanao. Anyway, ito po yung mga kasama ninyo, mga kasama natin para sa ating 25 days intensive review. So, of course, we have Ma'am Clyde Espeda, top 1 po siya sa Region 12. Siya yung mga kasama natin para sa ating numerical reasoning. And of course, Sir Roy Esteliero sa mga criminology natin dyan. For sure, kilala nyo na si Sir Roy. And Ma'am Disarayhas, active personnel. Siya po yung mga kasama natin para sa ating criminal justice system po. And of course, top-notcher din ito si Ma'am Grace Capus. Top-notcher siya ng Napolcom, tapos top 6 pa ng criminology board exam. So, for sure, kilala nyo na, no? Narinig nyo na si Ma'am Grace. And Ma'am Jeannie Dapat, siya po yung mga kasama natin para sa ating verbal reasoning. So, halos kada review na Napolcom, hindi pa nawawalan si Ma'am Jen. Yung iba nga, siya lang yata yung binabalikan. And hindi ko pa nasali, meron tayong magiging guest lecturer po para sa ating logical reasoning. Siya po ay si Sir Mark Zusplota. Siya po ay naging top 3 ng civil service exams. May mga nagtatanong, sir, hindi naman sila passer ng Napolcom exam. Bakit po pinagtuturo nyo sila sa amin? Ang sagot ko dyan, hindi naman sa porque passer ka, hindi ka pwede makapagturo. Ito po si Ma'am Jeannie and si Sir Mark. They are master, no, in lecturing their topic. Gamay na gamay po nila, lalo na si Ma'am Jen at si Sir Mark. Kaya pinagkatiwalaan ko po sila. Anyway, ako naman yung nagbigay ng topic sa kanila, ng mga content na ito topic nila para i-discuss sa inyo. Kasi alam ko mismo na yung may tuturo nila is more than sa kailangan ninyo. Kaya nag-top tayo sa kanila. Okay? And ako naman po, si Jerome Abo, ako yung magiging admin ng whole 25 days review natin. Hopefully, maglabas ng top-notcher ngayong paparating na April 27 exam. So, ano lang yun kasi, parang 40 days, 1 month. 40 days, magkakaroon na ng result. So, April, May, baka by June, June may resulta ng exam. Hopefully, meron tayong top-notcher na ilalabas. And sana, may makakuha ng 50K natin para sa magiging top 1, tapos 20K naman para sa top 2 and 3, and 10K naman po para sa top 4 and 5. Hopefully. Meron tayong mga rules na kailangan natin sundin sa group natin. Okay, so first is respect and professionalism. Focus on the review, feedback, and suggestions. So ito po yan sila. So respect and professionalism. So we must treat everyone po with respect, sir, ma'am, ha. Admins receive the right to remove participants who violate the rules. Ito lang, disclaimer lang. Every review talaga hindi natin maalis. Meron talagang iba na hindi sila masyado nakafocus sa exam or masyadong nag-i-enjoy sa exam. Hindi naman sa pagiging KJ. Pero meron talagang ibang estudyante din na ayaw talagang focus masyado sa review. And meron namang iba na naglalaro sa comment section, nagsasagutan, nagtatawanan. That is okay, as long as wala tayong matapakan na
iba. Okay? So let's control pa rin. Let us instill yung pagiging professionalism natin kasi 'di ba magpo-police naman tayo. So it's okay to enjoy and have fun but limit yourself na lang. Alright? Pero kung wala namang nagrereklamo, walang problema yan. Next is attendance and participation. Dito kailangan talaga natin, sir ma'am, yung attendance ninyo. And of course, since nag-attend kayo, yung participation na lang din. Anyway, wala naman tayong 3 consecutive absent na alis agad. Wala naman pong ganyan. Pero it's up to you kasi kayo po yung nagbayad. Sayang-sayang naman kung nagbayad kayo tapos hindi nyo naman siseryosohin yung exam. No? Be ready to learn, actively participate during lectures, discussions, and practice test. Lalong-lalo na yung mock test natin. So, you can download that one. So, mga nagtatanong, wala naman pong time limit, sir ma'am, yung mock test natin. As long as hindi lang siya nasasapaw dun sa susunod na mock test. Explain ko yan later. Focus on the review, syempre. Kaya nga tayo sumali sa NAPOLCOM exams is for us to learn more about the NAPOLCOM exams. And then, mock test rules. Avoid cheating. These tests are for your learning and self-assessment. Sa mock test kasi natin, sir ma'am, binibigay kasi namin sa inyo kasi meron tayong dalawang part ng mock test natin. We have the PDF and yung Google Form. Yung Google Form po is magsagot kayo doon and may automatic scoring sheet siya. Kailangan din namin yan kasi sa assessment namin. Dapat naming malaman kung saang competency kayo hindi masyadong nakakasagot or maraming nagkakamali. And then yung PDF naman kasi is sa inyo yan. Sa every PDF po, may answer key na yan sa dulo. Kaya kailangan talaga natin na wag kayong mangopya. So wag yung tignan yung answer key po ninyo. Kasi parang niloloko nyo lang din yung sarili ninyo, no? So in answering mock test, so dapat be honest tayo sa sagot natin. Di bali na konti lang yung score natin, basta hindi natin kinopya. Kaysa naman, sobrang taas ng score natin, tinignan na naman natin sa mga notes natin, sa answer key natin. So, remember na, this is not your school. Wala po tayong first honor dito, honorable mention. So, pinaka-honorable mention natin is for you to pass the NAPOLCOM exam and to be able to ace, to top the exam. Feedback and suggestions are always welcome. Kung hindi nyo masabi po sa GC natin about feedback ninyo, yung feedback and suggestion niyo sa lecture natin, so you can direct message to me. And for sure, yung transparency niyo, yung privacy pala ninyo is hindi natin ipagkakalat, no? Okay, so sa mga magpapa-accept sa page, wait lang. So, tignan ko na natin. Meron pa daw hindi na-accept. Marami pa pala sila. Okay, so sa mga hindi po na-accept, sir, mama, please instruct them na nag-start na kasi tayo. So, mamaya pa po sila ma-accept kapag tapos na po itong review natin. So, medyo marami pa pala. Okay. So, pakisagutan lang din sa kanila yung mga tanong na andon. Para tuloy-tuloy na tayo. Total, recorded din naman to. Yes, may GC po. Okay, so wala pang GC. Doon kasi ako nagbe-base sa mga nag-comment nung una kong post. Alright? So, date of exam, ulitin ko lang, PNP Entrance Examination Civilian, April 27 po yung exam ninyo. From 8 a.m. to 11. So, 3 hours po yan. Ano ba yung kailangan yung dalhin? Of course, yung NOA ninyo. Sir, ma'am, make sure po na yung NOA ninyo is na-keep ninyo. Hindi po ninyo nawala. Kasi kailangan yan sa exam. Yes po, i-accept ko po yung letter. Tapos, aside sa NOA, yung ID po ninyo, valid ID, and lapis, pencil number 2. Okay, note, only examiners with printed NOA shall be authorized, no? Kasali ito doon sa memo ni NAPOLCOM. How your score is calculated, passing rate po natin sa NAM is 70%. So that means 105 items out of 150. So biruin nyo, 45 items lang yung dapat na magiging mali ninyo sa exam.
Sa mga nawala or hindi masyadong nakita yung live natin or naglalag, please restart po your Facebook. Out po muna kayo, tapos balik kayo dito sa group natin or tignan nyo po sa GC ninyo. Okay? Excuse me. Ano ba yung coverage ng exam natin? So ito po yung based on our experience sa exam. Ito po yung distribution ng items ng percentage na Navalcom. So general information natin is mostly 20% lang siya. Numerical reasoning natin is 20% din. Verbal reasoning is 23%, habang logical ay ang pinakamarami, 37% po siya. General information natin, ang problema natin dito, ito yung pinakamalawak ang coverage niya. Drawing niyo po, Philippine Constitution, PNP law and history. So yan pa lang, napakataas na, napaka-broad na. PCJS, yung criminal justice system, and of course current events. Yung current events natin napakalawak po. Pero kung ating susumahin, halos 2 question lang yung tinatanong sa current events, and ano pa, yung isa din is sino yung PNP chief natin, sino yung DILG secretary natin. Yan, and then hindi naman ganun ka hindi naman ganoon kahirap yung general information, pero dahil sa sobrang broad nito, hindi kayo makakapag-focus kung saang banda kayo mag-aaral. And of course, itong social awareness and values judgment, ito yung may pinakamaraming tanong. Bakit? Kasi ito yung situational questions. Okay? So, next is the numerical reasoning. Ito po, basic na naman yung math niya. Please do research po in advance kung meron kayong free time about po sa percentage, rate, and base. No? Kung alam nyo po paano gamitin yung PRB na yan, you have the 50% of passing the numerical reasoning competency. Pero anyway, kung hindi naman kayo makapag-search, don't worry naman kasi i-discuss naman yan ng lecturer natin for the math. And verbal reasoning, vocabulary comprehension, grabe yung reading comprehension nito, napakahaba. And grammar, okay? Yung mga sentence correction, gano'n. Sobrang expert si Ma'am Jen dyan. No? Siya po yung bahala sa inyo. And logical reasoning natin, verbal and non-verbal. Ano ba yung verbal? Ito yung mga statement and assumptions, implicit nga, yun, implicit assumptions. Ano pa? Yung logical questions, yung number series, letter series din. And non-verbal natin, yung abstract po. And yung mapping natin. Okay, Sir Ma'am, gusto ko lang malaman ninyo na yung mapping natin is hindi po siya crime mapping. Kasi pag crime mapping, ibang topic na yon. Pero sa na-program exam po, this is logical mapping, hindi po siya crime mapping. Magagamit natin yan sa susunod na mga araw o sa susunod na yugto ng review natin. Lumabas din pala yung ratio and proportion sa math natin. No? Pero hindi naman talaga ganun karami. Yung age problem, hindi naman ganun karami. Mostly kasi sa numerical natin is number series, tapos percentage, rate-based questions. Tapos yung distance time. Kaya yan ng lecture natin. So ito pala yung schedule natin. Wait lang, palakihin ko lang muna para mas makita niyo. Okay, ito yung schedule natin, part 1. Ngayon is April 1. Ito po yung review introduction natin and presentation of the PNP acronym. Sir, yung tanong lang po, may PDF na po ba send yung lecture pala natin, sir? Usually after kasi ng lecture, saka natin nabibigay yung PDF, pero sisikapin natin na makuha yung PDF ng lecture natin before they will start the lecture para at least may guide kayo. Pero hindi natin mapapangako na lahat. Makuha natin na, diba? Pero sisikapin natin. Pero sure po na every lecture po may slides po kami ibibigay. Yung ginamit nila na files is ibibigay din sa inyo. Meron tayong stock room for that. Yung Google Drive, which is isi-send natin. Sabi ni Esther, this is daw yung criminal justice system, yung lumabas, court and community, ganon. Pati yung law enforcement, lalabas din yan. So this is April 1, review introduction presentation. Tayo po ngayon, nag-start tayo kanina ng 6:30 PM po, and 3 to 4 hours tayo ngayon.
So, hindi tayo abot ng 3 to 4 hours. Next is, ito kasi yung duration natin is that depends sa haba ng topic. Yan yung estimated natin. Bukas po, okay, Sir Ma'am, I just want you to know, may trabaho, Sir, ask lang po sa mock test, may trabaho ko ng 9 a.m. na yan. Pwede po ba sa work sagitan? Yes, Sir Eman po. For example, mock test 1 natin is April 4. Pwede niyo po siyang sagutan ng 4, 5, 6, and 7 just to make sure na April 8 po dapat tapos na kayong sumagot sa mock test 1 para mock test 2 naman hindi pwede dapat sabay sila, no? So, Sir Ma'am, I just want nyo to tell you in advance na yung April 1, yung 2, April 2, and April 3, and April 4 natin are recorded. Okay? Meron kaming ibibigay na mga handouts, tapos may recorded po. Wala tayong live sa 2, 3, and 4. Okay? So, live natin is ngayon, April 1. Balik tayo by April 5. Okay? So, April 2, 3, and 4 are recorded. Ito po yung nakita ko lang kasi, actually, pagkatapos ng klase natin ngayon is meron tayong pre-test kung saan yung final test namin sa November 24 NAPOLCOM exam ay ipapasagutan ko sa inyo yung pinaka-final test namin. And then sa April 2 and April 3, yun pong sa final coaching namin, last November din na pre-final exam, yung ibibigay namin. So, April 2 po, yung sa general info and logical reasoning. Tapos sa April 3 naman is verbal and numerical. Sir, bakit ganyan? Kasi, Sir Ma'am, kung meron man dito nakapag-enroll sa atin last time, meron din talagang lumabas sa mga tanong ngayon. So, for the first 4 days, gusto kong kumbaga ma-advance na ninyo ba yung intensity ng exam, ano ba yung lalabas sa exam, para mag-gets na nyo, para sa pag-start na ng lecture proper natin sa April 5 and so on po is may may guide na kayo, may basis na kayo sa exam, no? So April 5 to April 8 po is general information. Sir, good evening. Okay lang po ba sagutan ng ilang beses ang mock test? Bali ang isa. Okay. Sir Ryan Panganting, yung mock test kasi natin is meron tayong Google form and wait lang, sabi yung yung mock test kasi natin is meron tayong Google form and meron din tayong PDF. Yung Google form natin is answeran nyo online, which is one time lang siya, Sir Ryan, yung Google form natin kasi isa-submit nyo yan eh. Pero yung PDF po is ma-download naman ninyo. Okay? So may answer sheet na din yun. Kung mas maganda na ma-print po ninyo yung PDF natin. Okay? Para makapagsagot kayo ng paulit-ulit. Tapos yung answer sheet na lang is paramihin nyo ng copy, siguro mga 3 copies. Kaya kahit na 3, 3 beses nyo sagutan is pwede. Yung sa PDF natin, Sir Ryan, Sir Ma'am. Okay? So, yung Google Form natin is one time lang. Tapos yung PDF natin is nasa inyo na kung ilang beses nyo sagutan. Sabi ni Ma'am Yumi Suyak, 100% sir, may lumabas po talaga. Yes, madaming lumabas sir. Legit sir, halos 80% lumabas sa exam last November. Kaso, yun lang natin. Siguro nabitin din sa oras, Sir Rich. Okay? So, April 1, 2, April 2, 3, and 4, Sir Ma'am, are recorded lectures from our November 24 final coaching exams. Okay? Para kayo, may guide na kayo sa magiging exam natin. Yes po, kahit anong oras pwede nyo sagutan yung mock test natin. Kasi during sa mock test natin, ito, alam mo, April 4, is wala naman tayong live discussions dyan. Sir, updated po ba? Yes, Sir Jude. Updated po yung lecture natin na live po tayo simula April 5 to April 25. Yun lang, binalik natin. Instead kasi, dati kasi, di ba, ginagawa natin sa April 2, sa first 3 days ng review is meron tayong live lectures ng parang refresher topic. Pero binago natin yung style natin ngayon. Hindi lang siya talagang refresher lang, kundi yung topic natin, yung recorded natin sa pre-final yung recorded natin sa final coaching natin last November is binigay ko muna sa inyo in advance para may guide na kayo
sa magiging tanong sa mga exams. Okay? Yes po, may answer key po yung PDF ninyo sa bandang dulo ng PDF po. Opo, meron. Okay, so April 9 to April 11 po is verbal reasoning natin, habang April 12 naman, sir ma'am, ay ating vacant day. April 13 to April 15 is logical reasoning natin, habang April 16 to April 18 po is numerical reasoning. April 19 is vacant day natin. April 20 po, makasama natin dito si Sir Roy Esteliero, isang active personnel na ng PNP. Sasamahan niya kayo para magabayan sa magiging sorry, wait lang. Okay, gagabayan kayo ni Sir Roy kung paano ba mag-apply sa PNP. So, kung meron kayong mga tanong, kasi for sure naman na maipapasa nyo na yung exam. Kung meron kayong mga tanong, itanong nyo dyan sa kanya. Ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung dapat kailangan natin para makapasa tayo sa exam? Makapasa tayo sa recruitment process. Sir mama, may gustong okay. Ano ba yan? Sorry. Sir, saan ba yung makikita yung previous question, sir, last November? Last November po is nandun sa ibang group natin yung sa group natin sa November. Pero ngayon po is i-re-upload natin dito, no? Pati yung recorded po. So, next schedule natin, ito po, no? This is April 21 to April 25, ito po yung final coaching natin, kung saan yun talagang lumabas dati and maaring lumabas ulit yung i-discuss natin. Yes, Sir Cyrus, may GC po. May GC po tayo. Yung mga hindi pa na-add ng GC po, gagawa tayo ng, add ko lang po kayo later, gagawa ko ng post, no, kung saan doon kayo mag-comment. Sunday lang po ba i-pass ang mock test? Hindi po ninyo yung Google Forms po, Sir Ma'am, is isa-submit ninyo. Okay? Kapag nasagutan na ninyo. Pero yung PDF po is nasa sa inyo lang yun. Hindi nyo na po yung kailangan i-submit yung scores niyo. Kasi doon lang kami magbe-base doon sa Google Forms yung submit niyo. Alright? Hindi po, sir. Hindi pa nagka-Google Form yung pre-test natin ngayon. Wait lang, sir mama, mayroong hindi daw makapasok. Okay. Accept lang muna natin. Yes, good evening, Sir Muhammad. Hindi po nagka-Google Form ngayon. So, examination tips and technique that you should know in answering the exams. First is the time management technique. So, pwede nyo itong ma-apply ngayon, no? After ng class natin, after ng live natin, is meron tayong pre-test. So, pwede nyo ma-apply ito. Pwede kayong mag-timer po para sagutan yung exam. So, allocate time wisely. Given time natin is 3 hours. That is 180 minutes po. And yung questions natin is 150 items. So, i-divide lang natin 180 times, divided by 150 po, that is 1 minute and 2 seconds per question. So, napakadali lang, di ba? Napaka-ikli lang ng oras natin kung susumahin. Tapos, napakahaba pa ng ibang tanong. Kaya meron tayong technique dyan, sir ma'am, na huwag na natin paabutin ng 1 minute kada tanong. 1 minuto kada tanong, huwag na po. Halimbawa, tanong doon is sino yung current PNP chief natin. Siyempre, alam na natin, Romel Francisco Marbil. Huwag na natin pahirapan pa yung sarili natin. Proceed agad tayo sa susunod na tanong. Sir, ma-download po ba? Sir, may tanong dito si Ma'am Michelle. Sir, pwede po ba ma-download yung pre-test? Okay. Yung ano kasi natin, sir, yung recorded kasi natin, sir, ma'am, is
ina-upload natin sa ating YouTube kung saan naka-unlisted ito. Ano ba yung unlisted? Kung saan kayo lang, yung may mga link, ang makakakita ng video. So, wag nyo po ninyong i-share yung link natin sa iba kasi unfair naman sa inyo na nag-avail ng review natin. So, kung marunong kayo mag-download sa YouTube, marami naman ganyan. Meron tayong TubeMeet, meron tayong YouTube downloader po. So, pwedeng nyo ma-download yung video. Basta make sure lang, sir ma'am, na hindi po natin mamahagi sa iba. Kasi protected po ng copyright yung ano natin, no? Yung content natin. So, mahirap na. So, most common mistakes, ano ba yung mistake na nagagawa natin? So, first is misreading questions and instructions. Halimbawa na lang dito, sir ma'am, is yung sa verbal reasoning natin. Bakit? Bakit daw? Bakit natin nami-misread yung questions and instructions? Ano ba yung example natin dyan? Example natin is yung sa verbal reasoning. May tanong kasi doon na first 5 is about the synonyms. Tapos, next 5 naman is about the antonyms. So, hindi mo na binasa yung instructions kasi akala mo na same lang sila. And nagawa mo, na sagot mo doon sa antonyms ay synonym. So, maling-mali na yun natin. Sabi ni Ma'am Rishi daw, bakit ganyan? Kaya nga sumali sa review para makapasa. Pero bakit hindi napasa? So, isa lang yung maging sagot natin dyan. Hindi po porke nag-enroll kayo sa mga review center po is makakapasa na kayo. No? Marami po yung pumasa na self-review lang. Ano pa kasi yung kailangan natin? No? Siyempre, kaya nag-enroll tayo para matulungan tayo na maipasa yung exam. So, kailangan din natin magsumikap talaga na maipasa natin yung exam kasi hindi naman talaga mga review center yung nakakapagpapasa sa inyo. Hindi po mga review center yung nakakapagpa-top notcher sa inyo. Kundi, kayo po mismo. Kayo nasa sarili pa rin ninyo yan kung dedicate nyo pa rin sa exams. Yes, yung PNP core value lumabas din. So, second is poor time management. Yun yung sinabi natin kanina na sa 150 items po sa loob ng 3 hours, dapat estimated natin is maximum time natin is 1 minute per question. So, wag natin paabutin ng 1 minute per question. Kung madali lang yung tanong, proceed na agad tayo sa susunod na tanong. Wag nating paabutin pa na 1 minute pa. Second minute naman, saka na tayo sumagot sa susunod na tanong. So, ano naman yan common sense na lang din yan, sir ma'am, no? So, next is skipping questions without gazing. Marami dito or sa past review namin, kahit sa civil service, marami talaga yung naubusan na ng oras. Halimbawa, may 5 items na lang sila natira. Ginawa nila is hindi na lang nila sinugutan. Diba? Sayang naman. Kasi yung exam natin is hindi naman siya right minus wrong exam. Sagutan pa rin ninyo, skipping questions natin. So, meron tayong mga common dyan yung default letter natin na power of C, power of B, ganon. Yes po, sir. In the end, nasa reviewer pa rin yan kung papasa ba siya o hindi. So, nasa sa inyo pa rin yan. Ang ginawa namin is mag-guide lang po kami sa inyo. Next is the changing answers repeatedly. Nangyayari kasi ito talaga. Ito, totoo yan. Totoo ito first instinct natin is 60% true. That is according sa statistic natin. So, 60% true yung first instinct natin. Pero, sir ma'am, kung talagang sure ka na hindi yun yung tamang sagot, you can change your answers po. Pero kung hindi ka naman sigurado na tama ba yun, huwag yun na lang pong palitan. Careless shading and answer sheet errors. So, isa pa ito. Ang bukod dito sa careless shading po and answer sheet errors po, yung set po ninyo, sir mama, kung anong set kayo. Kasi meron 3 yan Set A, Set B, and Set C. Doon yan makita sa answer sheet niyo. Meron ba dito hindi nakapag-shade ng set nila last time? 'Di ba meron? No, so make sure talaga na ma-shade natin kung anong set tayo. Okay, yung about sa GC po, mamaya na lang po i-add po kayo ng mga kasama namin. 6 is overthinking and panic. Isa pa yan, na-rattle na tayo. Bakit inisip natin na mahirap yung exam or natataranta tayo kumbaga. So, kapag inabot tayo ng ganyan, na nag-overthink tayo, nagpapanik tayo,
inhale, exhale lang, no? Breathe lang tayo, pikit ng mga 5 seconds, balik sa exam, no? Parang ikakalma lang natin yung sarili natin. And not reviewing answers before submitting. Kapag meron pa kayong time, ako hindi naman sa pagmamayabang, sir ma'am, sa room namin ako po yung pinakaunang natapos. Siguro may ano pa ako, isang oras pa akong natitira bago ko natapos yung exam. So ginawa ko, instead na ipasa ko na yun, ni-review ko pa talaga yung answers ko. And luckily, may nakita ako na miss shade ako. Na-miss shade ko. Hindi ko na shade yung tamang sagot, kundi yung isang letter na shade ko. So buti na lang na-review ko bago ko na submit yung answer sheet ko. Yes sir, meron tayong ano ngayon ma'am, meron tayong konting ano lang, since introduction pa lang 'to. So ano lang, overview lang muna natin. Tapos meron tayong ano ngayon, konting social awareness questions po. Yes po. Pwede ba ma-review tong live mo, sir? Yes, Sir Japet, meron tayong recorded nito. So, overview of the exam. So, yun po yung pinaka-overview ng exam natin, sir, ma'am, no? And, proceed na agad tayo sa ano natin, social awareness natin questions. So, parang warm-up questions natin. Ito, please sure, no? Please sure to ano po, to participate in answering this one. Sir, di po ba stricto about shading sa Napolcom? Hindi naman siya, ma'am, Cathy. Kasi yung shading natin, ma'am, is ano, lapis kasi yung gamit natin Phi and Ma'am Cathy, lapis yung gamit natin. And hindi naman siya masyadong stricto. Pero sir, ma'am, hindi siya bubble sheet po. Hindi yung na-encounter natin na bilog, kundi box siya. Okay? Box shading siya. Gaya nung sa PRC natin, meron na ngayon nakapag-take ng cream dito, yung LED. Ganun po, box siya. Anyway, nandun yan sa ano natin, sa pre-test natin na ibibigay ngayon. So, reasons bakit ba yung iba is hindi nakakapasa sa exam. So, preparation. Kulang sa preparation. Kulang sa focus. Nag-overthink at walang pahinga. Siyempre, marami sa atin nagtatrabaho sa umaga. And paggabi, kapag pagod na talaga kayo, huwag na po kayong mag-aaral. Pero kung may energy pa naman kayo, mag-aaral kayo. Pero kung talagang pagod na yung isip niyo, napakamaraming gawain, so pwede kayong magpahinga. Kaya nga, may recorded tayo para pwede pagkabukas or during sa break mo, pwedeng mapanood ito. And parehas po sa LET examination, ma'am. Di ba yung LET natin is hindi po siya circle. Box po siya. So, ganun yung answer sheet natin. And, syempre, motivation. Para saan ka ba bumabangon? Para saan ba reason mo bakit ka nag-take ng exams? Dapat po makapal ang pag-shade. Hindi naman masyadong makapal, ma'am Limi. Kasi baka mangyari is maano ninyo yung answer sheet ninyo, masira ninyo. Si ako for sure, si exam. Okay. So, tatlong set talaga yung exam. Hindi naman natin alam talaga yung takbo ng ipapalabas ni Napolcom. No? Pero, don't worry. No, we got you covered sa review natin. Talagang wag nyo lang isipin na yung i-review natin is yan talaga yung lalabas. Marami yung naano dyan, sir ma'am. Marami yung nakakamali dyan. No, hindi porket review natin yan, binigay natin yan na po talaga yung lalabas. Hindi naman tayo taga Napolcom, hindi natin alam talaga kung ano yung i-discuss nila. Ano yung ipapalabas nila. So, review lang din tayo para makuha natin yung mga technique para sagutan yung certain tanong. So, on experience ko lang, sir ma'am, no, sa pag-take ko ng Napolcom exams, napakakunti lang talaga ng general information natin. Tapos, yung math natin is hindi siya ganun kahirap. Sabi natin basic lang except doon sa ratio proportion and then yung age problem. And yun nga, box siya, hindi siya yung bilog, yung easy shade natin. And napakabilis ng oras. Yung 3 hours po during practice test natin, napakataas. 1 hour lang tapos na natin yung exam natin. Pero sa actual exam, sir ma'am, yung 3 hours na yan, talagang napakabilis lang po. And marami yung reading comprehension. Kaya nga sinasabi nila na read, and read. Bakit? Para masanay yung utak natin na magbasa. Kasi kung hindi kayo sanay magbasa, siguro first 5 questions parang napapagod na yung utak ninyo. Kakabasa ng mga instructions. Parang nag-overload na ba? So, kailangan nyo talagang i-practice din na maluwagan yung utak ninyo na makapagbasa kayo. Okay? Yes po. Sir, bawal talaga. Yes, ma'am. I don't know sa babae, ma'am. Pero sa lalaki kasi, dapat naka-proper grooming. Sa babae, ma'am, hindi ako talaga sure kung bawal yung may kulay.
baka meron kayong matanungan na lang, sinabi lang kasi nila doon is proper grooming eh. So dapat kapag ikaw lalaki, dapat ano ka, malinis yung ano mo, buhok mo, hindi mataas, walang kulay yung buhok mo kapag lalaki ka. Yes po, Sir Patrick, more on social awareness yung ano natin. So ano pa yung social awareness? Sabi ni Sir Patrick. Social awareness po, Sir Ma'am, this is the ability to accurately pick up on emotions in other people and understand what is really going on with them. Para nagiging sympathy ba sa ibang tao. Na ilalagay natin yung sarili natin sa sapatos nila. Kung tayo yung nasa sitwasyon, ano ba yung gagawin natin? That is social awareness. And ano naman yung value judgment? Value judgment, it is an assessment of something as good or bad in terms of one's standards or priorities. Ano ba yan, sir? Ibig sabihin, alam naman natin na minsan sa atin is meron talaga mga pilyo. Okay, so pwede daw may kulay, sabi ni PT Mentoring. So thank you, Sir Jordan. Okay, so pwede daw naman may kulay sa babae, pero hindi lang talaga ako 100% sure. So kung meron ng kapagsabi na pwede, so bakit hindi, di ba? Basta alam ko lang is sa lalaki dapat naka-proper grooming talaga kayo. Yes, Sir Ray. Opo. Kasi may na-encounter ako, may nakasama kasi kami dati sa 2022 nung pag-take ng number ko. Meron kami kasama na mataas yung buhok. Okay? Ay, hindi naman siya ganun talaga kahaba, pero mataas talaga yung buhok niya. And nangyari, hindi siya pinapasok, hindi siya pina-exam. Sinabihan siya na magpaputol ka muna ng buhok dyan, maghanap ka ng barbero bago ka makapasok. So, naghanap siya ng barbershop. Kaso lang, 7 AM pa ng umaga. Okay? So, saan ka ba, ilang barbershop ba yung open sa kanyang oras? Wala, di ba? So, hindi siya nakapag-take ng exam. Kasi hindi siya talagang strict sa NAPOLCOM pagdating sa attire natin, pagdating sa grooming natin. Yes, pwede po white polo shirt during exam. Pwede po. Pwede may tattoo. Yes, Sir Ram, pwede may tattoo, pero hindi naman yung obvious talaga na malaki yung tattoo sa natin. Sa likod, sa pwede lang din. Wag lang yung masyadong malaki talaga. So, question number 1, agad tayo, no? This is 16 items questions bago natin ibigay yung pre-test natin. So, warm-up questions lang ito. So, please do read po yung mga tanong bago ninyo sagutan. Okay, when answering po, Sir Ma'am, please put the number. Kung number 1 yan, tapos sagutin nyo. Yung pag-take ko sa November, parang wala akong nakita na may color na buhok, pro black hair, tapos yung may color po, hindi talaga pinapasok. Oh, yun, sabi ni Ma'am Yap. Hindi natin alam eh, hindi kasi natin alam talaga. Yes, pwede po. Pwede naman, sir, no, with polo shirt, with collar, or t-shirt, pwede lang din. Sapatos po, any colors. May ibang region. Ito, depende ito Sa amin dati, nagano sila, dapat color white. So may ibang region na any color naman. Depende lang din kasi yan sa region ninyo. Okay? So anong sagot ninyo sa question number 1 natin? You are telling a suspicious vehicle and have come across an intersection on red light. So the suspicious vehicle ignores the red light. What would you do? Meron ka sundan na isang suspicious vehicle niya. Tapos pagpunta doon sa red light, tumawid siya. Take note suspicious pa. Hindi mo pa talaga alam. Sabi dito, suspicious nga, hindi mo pa alam na ano mo talaga na meron siya nagawa kasi may suspicion ka pa. Tapos, nangyari nag-red light na, tumawid pa siya. So, ano yung gagawin mo? A, ignore the red light and pursue the vehicle. B, stop on the red light, taking note of the suspect vehicle's direction of travel and plate number. C, cancel the pursuit and resume patrol. Or letter D, report the vehicle make, model, color, and plate number to your headquarters. So, ano yung sagot ninyo? Marami yung letter B. Okay, meron ding may A, no? Kay Sir Reggie Nakar. Okay, ano yung sagot natin? Yes po, multiple choice po yung exam natin. 5 choices po. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sagot natin dito, Sir Ma'am, is letter A po. Ignore the red light and pursue the vehicle. Sir, bakit? Di ba suspicious pa?
Di ba, may dalawang scenario yan. Nasundan mo yung suspicious vehicle na yon. Okay? May suspicion ka pa, so sinundan mo lang siya. And then, na-confirm mo yung suspicion mo nang nag-come kayo across an intersection on red light. No? Yung suspicion sa vehicle na yon, in-ignore niya yung red light. So, ibig sabihin talaga, yung suspicion mo doon sa vehicle na yun is tama. Kasi naka-red light na tapos tumawid pa siya. So, you have the right to pursue the vehicle na yon, no? Kasi nga naka-red light na. Kahit naman yung suspicion mo sa kanya is hindi tama, pero na-violate niya pa rin yung batas natin. Yung beating the red light po. So, tamang sagot natin dito, sir ma'am, is letter A. So, please consider po the important or the minor details questions natin. So, kunting comprehension lang yan, sir ma'am. No? So, that is okay. So, tamang sagot natin for number 1 questions is letter A po. Ignore the red light and pursue the vehicle. So, next question natin. You stop a suspicious individual on the street and you are asking for his identification. What would you do next? A. Secure the individual using handcuffs while you search. Suspicious, again yan suspicious individual yan. Shout at the individual to hand over identification quickly. C. Wait patiently for the individual to present proper identification or ask bystanders for the individual's name. Pwede din. No? Baka kilala nila yung individual na yan. So, ano yung sagot natin for number 2? Again, when answering, sir, mama, please put your number po kung anong number yan. Halimbawa, number 2, please comment 2, tapos anong sagot nyo? Kagaya ng ginawa ni Sir Brian before. So, sagot ni Sir Brian is C. Wait patiently for the individual to present proper identification. Okay, ganyan din kay Rachel Flores and kay Riby and Miguel and Ivy. Tama ba? Yes, tama. Tama sagot natin for number 2 is letter C po. Wait patiently for the individual to present proper identifications. Kasi nga, magkaiba siya doon sa tanong natin kanina sa number 1. Kasi yung number 1 is meron kang suspicious vehicle, kaso lang, pagdating ng red light, tumawid pa rin siya. Pero dito, sa question number 2 natin is, mo na siya? Na-stop mo na or napahinto mo na yung suspicious individual na yun. So, again suspicion mo pa yan. Hindi mo pa talaga identified, verified. Okay? So, waiting na lang patiently na makapagkita niya yung proper identification niya. Alright? So, galing nyo Next, proceed tayo for number 3. Police Inspector Palaban. Police Captain Inspector Palaban is the ground commander when he saw that Police Chief Inspector Palaban is the ground commander when he saw that the rallyists are pushing through the barricade. He asked the leader of the rallying group to prevent any disturbance or violence. The rallyists did not listen to the warning and still tried to push their way through. As a solution, Police Chief Inspector Palaban immediately ordered the dispersal. Did the ground commander made the right decisions? Ano yung sagot natin? A or D? A or D po ito Wala pong B and C dito. Bystanders po, sir, mga tambay, sir, na nandun. Sir Jun. So, 3, sagot A ni Rachel Flores. Sagot yung iba. So, yun, mag-order ka ba ng dispersal sa mga tao mo? Ano ba yung dispersal? Disperse. Ano mo yung mga tao mo? I-assign mo, anong tawag dyan? Kumbaga, harangin mo yung mga nagrarally. Ganun. So, may sagot ng D, may A. So, tama sagot natin dito, sir ma'am, is letter A. No? Kasi, yun, may naka-highlight tayo dyan. The involvement of PNP personnel during strike, lockouts, and labor disputes in general shall be limited to maintenance of peace and order. So, kung yung mga rallyista po is pinayagan mo na makatawid doon sa hinarangan niyo, it means those people, yung nagrarally, may cause harm, no, sa peace and order. So, as a policeman, your main goal mo is the public safety and general welfare. Yan talaga yung sa out ninyo. So, the decision po or the order po is of Police Chief Inspector Palaban is correct yun sa pag-disperse nila. Kaya sagot natin dito is letter A. Alright, so question number 4. While responding to a life-threatening emergency call, an officer should arrive at the scene blank.
Okay, so ikaw daw ay naka-duty, may natawag sa na life-threatening call. An officer should arrive at the scene. Ano ba yung gawin mo? A. Driving with haste using sirens and flashing lights. B. Driving cautiously without sirens and flashing lights. C. Driving an unmarked vehicle. D. Driving as fast as possible. So, ano yung gagawin mo kung ikaw yung police na andito? Again when answering po, please put a number tapos anong letter lang sa katunay. Gaya ng ginawa ni Cassidy, in introspections, ni Kitbox, ni Rachel Flores, ganyan po. So, for A, marami, for A. Okay, so pwede din for D, di ba? Kasi nga, naggamit ka ng sirens and flashing lights, baka pa yung nag-threaten is makaalis na kasi narinig na yung wangwang ng pulis, di ba? So, tama din. Tama din si Kim Limwell sa answer niya na letter D, pwede din yon. Okay. So, for sure na ba kaya dyan? A? Pwede pang magpalit ng sagot. May B. Driving cautiously without sirens and flashing lights. Pwede rin. No? Baka kasi makadisgrasya ka pa sa sobrang bilis ng takbo mo. And yun nga, without sirens and flashing lights para hindi ma-aware yung nag-threaten sa'yo. Ay yung nag-threaten doon sa nagtawag. So, tamang sagot natin dito is A. Driving with the sirens, using sirens and flashing lights. Sir, bakit sir? Di ba sabi mo baka nga makaalis yung biktima? So, pinaka-priority ng responder natin, kahit nga bumbero, kahit police, pinaka-priority talaga natin is the safety. Okay? So, di bali na makaalis yung nag-threaten kung meron man, basta pinaka-importante talaga, pinaka-unahin mo is yung safety ng tao. Alright? So, driving with sirens and flashing lights is the correct answer. Yes, congratulations sa mga nakakuha ng tama sagot. Next questions natin, number 5. Next question, number 5. Upon arriving at the scene, a police officer should prioritize A. Arresting the criminals. B. Aiding the injured. C. Gathering evidence. Or D. All of the above. Kapag merong yung emergency, merong isang senaryo, tapos pumunta ka doon, ano ba yung dapat mong i-prioritize? Arresting the criminals? Pwede, di ba? Baka may mga criminals doon, syempre i-arrest mo para malaman mo kung ano ba talaga yung nangyari. Aiding the injured? Pwede rin. C, gathering evidences? Yes, pwede rin. Baka masira pa, no? Baka masira pa. Or all of the above. Ano yung sagot natin for number 5? So, mayroong sagot si Mamia, B. Si Brian A. Si Reggie naman, B. And si Ronald D. Pati si Revy D rin. So, anong sagot ng iba? Okay. So, sagot natin para sa tanong na ito, number 5 is letter B, aiding the injured. Di ba yan sabi natin kanina, as a policeman, police officer po, pinaka-priority natin, sir ma'am, is yung safety ng tao. Okay, so sir, pwede namang all of the above. Pero ang tanong kasi, balikan natin, sir ma'am, upon arriving at the scene, a police officer should prioritize. Ibig sabihin, isa lang. So, pinakatama sagot natin dito is letter B. Alright, so okay lang yan. So, proceed tayo, question number 6. This process submits that the criminal behavior was due to the gap between the criminal and the community. For this reason, the offender must be assisted to strive hard to face the forces of the society or community which will join upon his release from jail or prison. So, ano ba tawag dyan? Balikan natin na this process submits, no? Process. Criminal behavior was due to the gap between the criminal and community. For this reason, the offender must be assisted to strive hard to face the forces of the society or the community. So, barang ano ba? Yung, di ba yung probation matawag dyan, yung isang tao na convicted, hinayaan siya na pumunta sa isang komunidad under the supervision, no? Mag-report pa rin siya. So, parang ano man tawag doon? Rehabilitation ba? Purpose of sentencing ba yon?
si isolation of prisoners. So, alisin na natin yung isolation na yan. Sinabi nga dito na ipabalik siya doon sa community. Okay, so reintegration letter B. Ano bang tawag dyan? Okay, maraming sumagot ng A. Meron ding D. So, tama sagot natin dito, sir ma'am, is reintegration. Hindi po rehabilitation. Bakit? Kasi pag rehabilitation po is nandun tayo sa rehabilitation center. Nandun tayo sa prison, no? Sa loob ng prison or sa ano pa yan. Kasi nire-rehab tayo. Pero dito kasi is pinapabalik tayo doon sa community, no? Face the forces of the society or community which will join upon his release from jail or prison. So tawag natin dyan is reintegrate. Binalik natin siya doon sa komunidad. Alright? Yes, tama po, Sister DCSS. Yes, Sir Brian. So, tamang sagot natin is reintegration. Alright, so next proceed tayo, number 7. Ito, number 7, mahaba to. Mr. Drunky in his intoxicated state attempted to rape. Ano ba yung intoxicated? Ibig sabihin, may karga. Or yun nga, lasing. So, sobrang wala na sa tamang pag-iisip. Gano'n. So, in his intoxicated state, attempted to rape Miss Universe in an inhabited place. But it happens that police officer Rani was in his beat connecting patrol, interrupting the attempt and arrested Mr. Drunky. So, Miss Universe was in trauma state but still managed to file a case to Mr. Drunky. So, after the arrest was made, what pillars of the criminal justice system Mr. Drunky will be brought next? So, ito naman ay tanong natin patungkol sa criminal justice system. So, okay. Lasing, yes, tama po. Okay, ano yung sagot natin for number 7? So, meron sagot dito, it's letter B. Si Kim Limuel, si Ket, B rin. Si LBJ is letter D naman. After daw siya na ma-arrest, so ano yung susunod na gawin? Saan siya dadalhin? May B, may D. May B, may D. Okay. So, balikan lang natin ulit, Sir Mama, yung 5 pillar natin. 5 pillars natin. Di ba? First natin is yung law enforcement. So, sila, police, NBI, ganon. Next natin sa police, yan yung arrest. Arrest, di ba? Pag-aaresto. Police. Law enforcement, pag-aaresto, law enforcement. Next, pagtapos niyang ma-aresto is prosecution. Bakit? Kasi, dun sa prosecution, ipa-file yung kaso. No, i-identify ng prosecutor, ano ba yung kaso natin dyan. So, pinangungunahan ng Department of Justice, ng National Prosecution Services natin. So, RTC, gano'n. No, pinangunahan yan nila. Next naman natin is court. Sorry sa RTC. Hindi pala RTC. So, di ba una, law enforcement, naresto siya. Tapos, pinailan siya ng kaso, prosecution. Tapos, pagtapos niyang mag-file ng kaso, mag-issue ng warrant of arrest. Sino ba yung makakapag-issue ng warrant of arrest? Si judge. So, saan ba si judge? Nasa court. So, tatlo na. Law enforcement, prosecution, court. Pagkatapos sa court, hinatulan ni judge na guilty yung isang tao. So, pagkatapos niya matulan, syempre sa kulungan. Ano yung kulungan natin? Correction. So, 4 na. Law enforcement, prosecution, law enforcement, tapos correction. Pagkatapos sa correction, sinabihan siya ni judge ng reclusion perpetua. It means 20 years in prison. So, after niya makapag-serve ng 20 years, pinalabas na siya. Okay? So, bumalik siya sa community natin. Yung tawag natin from correction, pinapunta sa community, that is reintegration. Binalik natin yung tao doon sa komunidad. Alright? So, naman sagot natin dito after sa arrest natin is prosecution, sir ma'am. No, anyway, may papapyaw lang yon. Meron tayong separate lecture para dito. Alright, so next, prosecution yung sagot natin for number 7. Yes, tama, Sir Yong Baram. Next question natin. Question number 8. A complaint was filed against Gabby Swindler. After preliminary examination, the judge issued a warrant to arrest him. Police officer Kent went to the house of Gabby and arrested him. When Gabby demanded to see the arrest warrant,
police officer Kent replied that it will be shown later. So what did PO1 Kent conduct? Warrantless arrest, illegal detention, illegal arrest, or legal arrest. Diba? Warrantless arrest ba yun? Kasi in-arrest niya, kahit wala siyang dalang warrant. Illegal detention, hindi naman kasali dyan yung illegal detention kasi hindi naman yan kinulong niya. Illegal arrest, may arrest warrant naman, di ba? Legal arrest, dahil may arrest warrant. Di ba yan yung sinabi natin, kung nasubabayan nyo, yung sinabi ni General Torre, na gano'n, maraming nag-question doon. So, ano yung sagot natin for number 8, Sir Ma'am? Aha. Okay, so sagot natin dito sa number 8 natin is illegal arrest. So, tama naman din, no, yung sinabi ng General Torre. Pero, in case-to-case basis lang din. So, dito kasi, sinabi kasi sa batas natin, kapag yung inaresto mo ay may karapatan na tingnan yung arrest warrant. Tapos nagawa ni Police Officer Kent is hindi niya napakita. So, masabi natin na illegal arrest yung nagawa niya. Okay? So, next, number 9. As police officers, you and your partner was on the beat covering the area of representative. Area of responsibility. After passing some blocks, the two of you noticed a person on the window of a house trying to take jealousy one by one. Which of the following is the best thing to do in the situation if you are the police officer? So may nakita kayo, nag-duty kayo, nag-beat kayo, no? Patrol. So ano ba yung gawin mo pag may nakita kayong dalawang tao o isang tao na kinukuha niya yung jealousy ng isang bahay? Apprehend the person immediately? No. Malamang nakakapagtaka na. Nandun siya sa bintana pa. So pwede mong i-apprehend. B, shoot the person before you shoot you. Malamang, baka may baril, dala yung tao na yun. So, unahan mo na, kaysa mo unahan ka pa. C, observe the action of the person. Okay, kailangan mo bang pagmasdan pa? Or D, call the police officers. So, tumawagan ng mga police officers. So, anong sagot natin dito sa number 9? Okay, sumagot ng C. Naku, maraming C. Okay. Kasi for sure, Sir Ma'am, yung letter D natin is kailangan na natin i-remove. Call the police officers, police ka na tumawag ka pa ng ibang police. Okay, so letter D is na remove na automatic siya. Okay, may sumunod ng A, apprehend the person immediately. Pero marami yung C. So tamang sagot natin dito for number 9 is letter C, observe the action of the person. Hindi naman talaga agad na apprehend mo na yung person immediately. Malay natin, may-ari ng bahay, tapos yung susi niya is na, nilang niya, naiwan niya doon sa loob, kaya siya doon pumunta sa bintana nila. So, apprehend the person, baka maano ka pa dyan, no? Mali ka pa. Okay, so observe mo lang muna. Kaya pwede mo nang i-observe ng mga ilang minutes, kapag ma-identify mo talaga na, kasi pagkita mo lang doon is may suspicion ka na. So, once may suspicion ka na, hindi mo naman siya agad kailangan apprehend, kailangan dakpin. Kailangan mo pang i-observe kung tama ba yung suspicion mo. Pag ma-identify mo, Sir Ma'am, na tama yung suspicion mo, so pwede mo siyang ulihin. Alright? So, next. Number 10. So, Police General Caro Dalisay is the incumbent chief of the PNP. Upon reaching the mandatory age retirement, which is 56 years old, tenure was extended by the President of the Philippines for another year. Is such extension valid? So, ito is current events natin. Halimbawa, Police General Romel Francisco Marbil is the incumbent chief of the Philippine National Police. Upon reaching the mandatory age of retirement, di ba, mag-56 na siya, which is 56, his tenure was planned to be extended by our President Bongbong Marcos. Di ba, nasabi niya, na pinagpaplanuhan niya na ma-extend yung tenure ni Chief Marbil. So, yung extension ba is magiging valid? A, because the Chief PNP serves upon the pleasure of the President. Kasi si President yung nag-appoint dyan.
B, yes, because the chief PNP is appointed by the president. Okay? So, di ba, sinabi natin kanina. C, no, because he reached the mandatory age requirement. And D, no, because there is no state of war or national emergencies. So, anong sagot natin dito? Tin A. So, marami. Meron ding nag-letter D. May letter C rin. O, di ba, mandatory age requirement nga is 56. Okay? Ang tamang sagot natin sa question number 10 is letter D po. Hindi yun valid kasi wala namang state of war or national emergencies. Well, that is case-to-case basis. Pero pagbasihan natin doon sa choices natin. A, yes, because the chief PNP serves upon the pleasure of the president. Tama ba na yung PNP chief natin is nagsiserve siya sa presidente lang? Mali po, no? The PNP serves natin is a public service. It means, hindi po presidente yung pinagsisilbihan niya, kundi yung taong bayan. So, mali na agad si letter A. B, yes, because the chief PNP is appointed. Hindi rin. Hindi porket in-appoint mo, may karapatan ka na extend mo yung tao na yon. Bakit? May batas tayo para dyan. Para sa mandatory age na 56. Letter C naman, no, because he reached the mandatory age requirement. It is 24% correct. Pero dahil may batas tayo na sinabi doon na yung PNP chief natin is pwedeng ma-extend basta merong state of war or mga national emergencies. So ngayon, pinagdidebatehan yun nga ng marami kasi gustong-gusto ni President Marcos na extend niya si PNP Chief Marbil. Okay? So, na-identify niya na yung daw yung election natin is can be considered as emergencies. Ganon. Na kailangan daw na hindi na muna palitan, ipagpaliban lang yung election natin. So, yan yung ano nila, defense nila about dyan. So, hindi pa naman siya na-extend. So, question number 10, sagot natin po is letter D. Number 11 po, the police seek to prevent crimes by being present in places where crimes might be committed and by alerting citizens to refrain from practices that make them or their property vulnerable. So, police seek to prevent crimes by being present in places. Di ba makikita nyo yung mga police natin is nasa merkado, nasa mall, nasa bangko, doon nakaparking sila. So bakit? Di ba? A, law enforcement. B, public services. Di ba? Yan naman yung ano nila, to be public servant. C, opportunity denial. D, order maintenance. Ano yung sagot natin for number 11? Sagot ni Ashley, A. Awat yung iba, Mauro, A rin. Okay. So, ano pa yung sagot ng iba? We have 310 viewers na nandito. So, ano pa yung sagot niyo, Sir Ma'am? Okay, how about yung iba? So, maraming sumagot ng A. Meron din D. Kaya ano kaya yung tamang sagot natin dito? Ha? Muna tayo ng tubig. Wait lang. Kain tayo natin yung iba. Ano sagot nyo? Okay, sige. Marami sumagot ng D. So, sagot natin dito, Sir Ma'am, is tama si Sir John Mark Arriaga. Letter C po, opportunity denial. So, the police seek to prevent crimes by being present in places where crimes might be committed. So, saan ngayon? Sa bangko, sa maraming tao, sa mall, sa park, sa market. Bakit? Para yung mga krimen na magagawa doon or yung mga kriminal na andun na gustong gumawa ng krimen is ma-deny nila yung opportunity na yon kasi merong police. So pag once may police, yung opportunity nila to make a crime is ma-deny. Kaya ang opportunity denial. So law enforcement po is not an option.
Public service is hindi rin, no? Hindi naman, nagbabantay lang naman sila. So, order and maintenance, pwede rin, no? Pwede rin. Pero, balikan natin yung tanong, ha? Might be committed by alerting citizens to refrain from practices that make them order property vulnerable. So, ano mo na lang yung tanong, yung sense ng tanong. So, it means na yung penalty na yun is i-deny nila. So, elements po ng warrantless arrest put in the act. Yan. Kanina yan, sir. Okay. Police visibility tawag. Yes, pwede rin police visibility. So, ano ba yung ginagawa ng police? Bakit sila bakit may police visibility dyan? Dahil gusto nila na yung krimen, paggawa ng krimen is ma-deny. Yung opportunity to make a crime is ma-deny. Hindi po siya order maintenance, hindi siya public service, hindi siya law enforcement. Yes, tama, Sir Warren Payaw. We have to deny the opportunity for future offender. Okay, next question natin, number 12. What do you think is worse to happen if all suspects will be immediately imprisoned without due process? So ano kaya yung mangyayari kapag wala na tayong process? Pag may kita tayong may mga suspect pa lang, diretso na natin. Kulong agad. A, crime rate will decrease. Liliit daw yung crime rate natin. B, it will create decongestion in jails and prisons. C, many innocent people will be imprisoned at the same time. Many criminal will be scot-free. D, people will be deterred because of punishment that will be imposed to them immediately. So ano yung tamang sagot natin for number 12? So sagot ni Reggie, D. People will deterred because of punishment that will be imposed to them immediately. Meron namang C. Okay, how about yung iba? Sabi ni Sir Eric Beron daw, hawad kay ni si Juan. Si Sir, sorry, hindi ko mabasa yung pangalan ni Sir na sinagot. So, tama sagot natin sa tanong number 12 po is letter C. Bakit? What do you think is worse to happen if all suspects will be immediately imprisoned? Meaning, suspect pa lang, hindi na siya, hindi talaga siya yung identified natin. So, parang suspicion lang din siya. So, kapag ganyan, nawala ng due process, marami talaga mga innocent tao ang maaaring makulong. And at the same time, marami rin kriminal ang makakalaya. Bakit? Yung mga criminal natin are masters. Okay? So, they can set up someone na pwedeng mapagmukha nila na sila yung may gawa ng krimen. Okay? So, letter C is the most appropriate. Crime rate will decrease? Hindi eh. Kasi nga, yung mga criminal natin, yung mga criminal natin na gumawa is maaaring hindi sila yung ma-arresto. Number 12, it will create decongestion in jails and prisons? Pwede rin. Okay? Mapupuno yung mga jails and prisons natin. And D, people will deterred because of punishment that will be imposed to them immediately. Pwede rin, letter D yung sagot natin. Pero isipin natin na yung tanong, ano yung choices natin. So, people will deterred because of punishment that will be imposed to them immediately. Or letter C, ano yung mas mabigat? So, tamang sagot natin dito is letter C. Okay, proceed tayo sa number 13. Okay ba tayo dyan? Laban lang, 317 na nanonood. What do you think could be one of the main reasons amicable settlements are being done instead of filing the case immediately directly at the court? Okay, yan yung sa barangay natin. Bakit may katarungang pambarangay pa tayo? Bakit yung mga krimen is tinatry pa na solve natin sa barangay level na pwede naman natin i-direct dun sa korte para magkaso-kaso na agad? So, anong sagot nyo sa number 13, sir, ma'am? Okay, number 13. Okay, how about yung iba? Anong sagot ng iba? So, ni Jomar, letter D. Amicable settlements are conducted to save citizens from expensive trials. Yes, maaari rin kasi yung pagkaso natin is mahal na. Bayad ka pala ng abogado, appearance pa lang. Diba? Okay, kay Reggie, letter B naman, amicable settlements are connected to preserve the peace and order in the barangay, not to escalate further disputes. Yes, that is the correct answer, letter B. Kaya nga meron tayo, amicable settlements, bukod dyan, bukod sa letter B, pero yan talaga yung pinakasagot natin. Bukod sa letter B,
Ginawa rin nila ang bigay usad to listen the works of the police officers and the court personnel para yung kaso na ma-introduce natin dun sa mas mataas na korte is kaunti na lang and yung mga relevant case na lang. Kasi yung iba is pwede pa siyang maayos doon sa barangay level and the most important thing doon sa barangay is yung peace and order natin or yung mga disputes natin is hindi na siya mag-escalate. Maayos na natin siya in the first instance pa lamang. Okay? So, question number 13, sagot po natin, Sir Ma'am, is letter B. Letter B, tama po si Daniel Dinela dito. Si Pearl Calay, tama rin. Perka-I. Number 14. So, a prisoner charged with assault and robbery was taken to a present station house and searched. Among the articles removed from his possession was an expensive watch. The most probable reasons for removal of the watch was that it A might be stolen, was required for evidence, C was very valuable, D could be used for bail purposes. Balikan natin yung tanong ha. A prisoner charged with ano yung na-charge sa kanya? Meaning, na-charge na siya ha, prison na siya, meaning convicted na siya. So, charged with assault and robbery. Assault and robbery was taken to a present station house and searched na siya doon. Among the articles na nakuha sa kanya is yung expensive watch na yun. So, the most probable reasons bakit ba kinuha yung watch might be stolen. Pwede nga, pwede. Pwede nanakaw niya yun. B, was required for evidence. C was very valuable, expensive watch. So, very valuable yun. D could be used for bail purposes. So, anong sagot niyo? A. May maraming sumagot ng A. Okay, might be stolen. Okay. So, tama si letter A, pero tama rin si letter B. Yan sagot natin. Was required for evidence. Might be stolen. General siya. Okay? General siya. Maaring marami yung mag-claim about doon sa watch na yun. Pero, since nasa posisyon na ito ng isang convicted na tao, so it can be used as evidence against him. Alright? So, might be stolen, marami mag-claim yan eh. So, required for evidence is more specific purpose natin. Okay? Malamang, sinuot siya ng isang convicted na tao. So, might be stolen is appropriate siya. So, bukod doon, kasi might be stolen is obvious part na siya. So, ano pa ba? So, it could be required for evidence sa kanya. Alright? So, letter B is the correct answer natin sa number 14, Sir Ma'am. Next, number 15. Citizens who operates a motel reports that a Graplex camera, serial number XY2107, was stolen from his living quarters on August 8, 9 p.m. He can furnish no clues as to who the thief might be and states that the camera was insured against theft. There is no evidence of forced entry of the following, which would be the first action for the officers investigating the case. Report the loss to the insurance company. Okay, so marami dito, no? Kahit sa natin, sa sunog natin, sa mga fire natin, marami yung insurance yung habol nila. So, pagbasahin mo pala yung tanong, Sir Ma'am, medyo vague na. Medyo malilito na tayo. Bakit? A citizen who operates a motel operates a motel reports that a Graplex camera, serial number XY2107, stolen daw sa kanyang living quarters on August 8, 9 p.m. So, talagang sobrang detailed pa yung pagkaka-explain niya. So, pag tinanong siya, meron ba siyang mga evidence or clue, sino ba yung nagnakaw, he can furnish no clues as to who the thief might be. And sinabi niya na yung camera are insured against thief. Walang evidence ng forced entry. Okay, of the following which would be the first action for the officers investigating the case. Bakit ba kailangan magpa-investigate? Kasi required siya sa isang insurance claim. So, report the law to the insurance company. B, check the guest register of the motel on August 8. C, question the citizen story. D, check the records of local pawn shop. Okay, ano ba yung sagot natin dyan? Of course, pinaka-obvious sagot natin is, tanungin mo muna yung
kwento niya. Parang i-cross-examine mo pa lang, "Sir, ma'am, ma-identify mo naman kung tama ba or gawa-gawa niya lang yung tanong na yun." Okay? So, once ma-identify mo na, first step natin is question the citizen story. Tignan mo din yung check the guest register of the motel on August 8. Alright? So, C bago B. So, tama naman natin is letter C po sa 15. Alright? So, this is the last question sa social awareness natin. A traffic police officer stationed the route of a parade has been ordered by his superior to allow no cars to cross the route. While the parade is in progress, an ambulance driver on an emergency run attempts to drive his ambulance across the road while the parade is passing. Under these circumstances, the traffic police officer should, di ba, sinabi doon ng superior mo na walang anong sasakyan na pwedeng dumaan sa ruta na ito. Tapos merong ambulansya na gustong dumaan. Ano ba yung gagawin mo sa circumstances na yun? A. Ask the driver to wait until the traffic police officer contact his superior and obtains decisions. Okay, pwede mo mang parahin yung ambulansya. Sir, teka lang, wait lang muna. Tawagan ko lang muna yung yung superior ko na dadaan ka. B. Direct the ambulance driver to the shortest detour which will add at least 10 minutes. Okay, kung meron naman pwedeng daanan, sir, pwede ka lang dito, sir, kasi binagbabawal talaga sa amin na dumaan ka sa ruta na ito. So, may daan dyan, sir. Malate ka lang ng 10 minutes, pero okay lang yon. C. Stop the parade long enough to permit the ambulance to cross the street. Aha. Di ba, yan yung pinakabili ng superior mo na walang kahit anong sasakyan na dumaan sa ruta na yon. Letter D, hold up the ambulance in accordance with the superior's order. So, pigilan mo yung ambulance na yon. So, si D, B, and A are same. Ito yung isa sa technique natin na yung add one out. Ano daw yung naiiba sa kanila? Tatlo. So, si A, B, and C, sir, ma'am, si A, B, and D, sir, ma'am, are magkakaparehas. Okay? Magkakaparehas sila. Ano yung dadaan? Ambulance. Ibig sabihin, that is emergency. So, pwede, i-stop mo muna yung parade long enough to permit the ambulance to cross the street. Pwede yon. So, yan yung pinaka-proper sagot natin. Wow, 100% correct kayo sa questions na yan. Okay? So, that ends the social awareness natin. And next po is yung 150 items pre-test natin ito. Yes, C po, tama po, Sir Jed. So, congratulations sa inyo. So, ito po yung sa pre-test natin. For sure, hindi nyo ito masyadong makita kasi sobrang maliit. Okay, kita ba? Okay, so, mangyayari, itong 150 items test natin, Sir Ma'am, ay ibibigay ko sa inyo upload po, no? Ibibigay ko sa inyo para pwede nyo itong sagutan offline. So, ito po yung sample ng answer sheet natin. Yes, masyadong blurred, masyadong maliit. So, this is the 150 items test. Ito po yung final test natin sa last November exam natin. And talagang 80% maraming lumabas sa tanong na ito. So, if na-master mo na to, sir, ma'am, syempre may basis ka na sa exam natin. So, hindi ko na lang ito isa-isahin kasi 150 items ito. So, ibibigay ko po ito sa inyo, ha, sir, ma'am. So, this is the end of our live for tonight. So, we have almost 2 hours din tayo sa gabi na ito. So, disclaimer lang na some of these questions appeared in the November 24, 2024 PNP Trans exam. And some may also appear in the upcoming April 27. Kasi in the history po of the exam na program, sir, ma'am, marami talaga yung nire-recycle lang ng mga tanong. So, hindi man siya word for word, pero yung concept is yun, parang din talaga. So, if you get a higher number in correct answers, your chances of passing will be significantly higher. So, sir, ma'am, I just want you to remind na yung schedule natin for April 2, 3, and 4 po are all recorded, ha. Wala po tayong live sa April 2, 3, and 4. Yung live lectures natin will be resumed sa April 5 po sa general information na natin. Okay? So, saan ba ito makikita? Mag-upload ako ngayon. So, wait lang. Upload ko lang muna sa page natin. Antayin nyo lang, ha. Upload ko lang muna.
Upload ko lang muna dito. Wait lang sir ma'am para makita ninyo. Ma-screen share ko na lang din ha. Yung pagka-upload ko ng file. Okay, may natutunan ba kayo sir ma'am? Sana naman meron. Kahit konti. Anyway, this is just the gist lang naman of our review. Yes po, wag lang kayong munang umalis. I-share ko pa sa inyo saan ba natin makita yung recorded na yun. Okay. Copy ko lang muna yung link ha. Upload ko lang muna. Wait lang, naglalag pa tayo sir ma'am. So, pag-aantay lang saglit. Malapit na mag-upload, nag-processing na. Okay. Day 1. Okay, posted na po, sir ma'am, sa page natin. Yes po, yung record natin is-send ko sa GC natin. Siguro mga 30 minutes po after ng live natin, saka tayo magbibigay ng ng recorded, sir ma'am. Kasi, yun. So, saan mo yun? Screen share ko lang muna yung desktop ko. Okay, sige. Wait lang, bago ko sagutan yung tanong nyo, i-share lang muna ako ng screen. Okay, nakita nyo ba yung screen ko? Nakikita ba o hindi pa? Parang hindi nakikita, no? Okay. So, nandyan na ba? Nag-appear ba sa inyo? Wala nag-appear. Wow, 8/16. So, yung recorded natin is mapapanood niyo sa may recorded i-send natin na mapapanood niyo mamaya. After na mga 30 minutes po matapos ito. Okay? So, di ba nandito tayo sa page natin? So, scroll lang natin. Ito po, ha? Open natin. Ito yung pinakabagong post ko. So, open natin yung link na yon. So, click lang natin yung link. After natin makita yung link, sir ma'am, napunta tayo dito. Di ba meron tayong general permission, general ability, executive files, and recorded sessions. So, dito tayo tumungo, sir ma'am, sa recorded session na yan. After dyan, click lang natin yung recorded session. And then, okay, lag ako. Lag na. So, click natin yung recorded session. Antayin natin na mag-respond. Hindi ko pala na-open. Wait lang, lag ako ha. Openan natin. Bakit hindi mo open? Ma-open ba sa inyo, sir ma'am? Business nagka-follow, baka ma-open sa inyo. Sa akin na kasi hindi.
Okay, hindi nyo nakita. So, hindi na share na yung screen ko. Okay. So, sure ma'am, na-post ko na po ha. Na-post ko na po yung ano natin. Na-post ko na po yung magiging ano natin, pre-test natin for tonight. So, nandun na po sa FB page natin. Yun po yung pinaka-latest post natin. So, click nyo lang yon. Tapos, punta kayo doon sa day 1. Basin sa background. Nakiram ako ng kwarto kasi mahina yung signal sa amin. Nandito ako sa tita natin. Yon. So, sir ma'am, next April 2, 3, and 4 natin are recorded sessions. So, next pagkikita natin is April 5. Yan yung pinaka-live natin. Alright? So, thank you so much for tonight. Kaya lang namin nagawa talaga na yung pre-test and yung final coaching from November 24 kasi nakita ko na marami yung lumabas doon and gusto ko na malaman nyo na or makita nyo na yun in advance para may matutunan na kayo. Para may idea na talaga kayo sa exam. Para easy na lang sa inyo yung pagiging discussions kasi alam nyo na ano yung mga lalabas sa exam. Okay, thank you. And sa wala pang GC po, comment kayo doon. Comment lang kayo doon sa latest post natin para para ma-add ko. Pag na-like ko na yung comment niyo, it means na-add na po kayo sa GC. Alright, thank you so much and kain na po kayo. Okay, good night everyone. Thank you po. Pag-antayin na lang sa recorded send ko po sa GC natin. Thank you.